Magsisimula ang kwento kung saan ang ating bida na may dalang bulaklak para i-celebrate ang month of date anniversary ng kanyang girlfriend. Tanong nga ng ating bida kung saan daw pwedeng lugar sila mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Ngunit nang biglang nagsalita ang kanyang girlfriend at tinawag ang kanyang pangalan, saad nga nito na makikipaghiwalay na daw siya sa kanya. Saad nga ng ating bida na ano daw ba ang nangyayari? Date anniversary niya ba't sinabi mo naman na makikipaghiwalay ka ng ganong kabilis? Nang saad pa nga nito na may ekspresyon na muka, at saad nga na huwag kang umalis Liu Cheng. At nang makikita nga na may isang puting magandang kotse at nakasakay ang lalaki na mukhang mayaman ang dumating at dinaanan lang ang ating bida. Ito ay pala para sinundo ang girlfriend ng ating bida, at saad nga ng mayabang na lalaki sa girlfriend ng ating bida, Liu Cheng happy birthday. Pasensya na kung na-late ako. Habang ang ating bida sa likod ay hindi makapaniwala habang nakatingin sa dalawang tanga. Saad nga ng lalaki habang nakatingin sa ating bida na may ngiti sa kanyang muka, mukhang may mga pera lang ang gusto ng mga babae at tignan daw ang sarili ng ating bida kung ano daw ba ang masasabi nito. Habang tinitignan ng ating bida na papaalis ang dalawa, ang mga tao na nakatingin sa ating bida at nagchichismisan. Saad nga ng isa, di ba si Lin Zin yun? Our school famous licking dog. Nagtrabaho siya ng overtime, part-time para sa pagbili lang ng regalo sa babae. Saad din ng isa habang natatawa, nakikita siyang nagsusumikap para lamang sa isang babae, ito pa din ang naging resulta, ninakaw ng pangalawang henerasyon ang kanyang kasintahan sa harap pa mismo ng kanyang mga mata. Habang napaluhad ang ating bida saad nga sa sarili nito bakit ako ginaganito? Dahil ba sa mahirap ako? Makikita sa ating bida na galit habang umiiyak, at saad sa kanyang sarili, I will never love anyone again. Sa hindi niya inaasahan, may isang system ang biglang lumabas sa kanyang harapan. Nasaad nga ng system. Binding completed. Name, Linzin. Age, 22. Counter-attack trillion yuan coins. Personal wealth 138 yuan coins. Strength, level 1. Dexterity, level 1. Physique, level 1. And last intelligence kasalukuyang, level 1. Sa nakita gulat na gulat nga ang ating bida, at napatanong na lang ito. Ano ba raw ito ang counter-attack gold ay trillion? Nagbigay na nga ang system ng kakaibang card na naglalaman ng trilyong pera, at nang mahawakan na nga ng ating bida, ang card galing sa system. Ang card pala na ito ay pwede pala siyang gumastos ng kahit anong halaga, para bang walang katapusang pera ang nasa loob ng card. Saad pa nga dito, sa kada gastos niya magkakaroon siya ng 1% na mako-convert sa kanyang personal wealth. Dagdag pa nito ang paggastos ng mga pera sa card na ito, ay para lamang sa mga babae. Makikita sa mukha ng ating bida, habang hindi makapaniwala, saad pa nga nito na ang personal wealth daw niya ay nasa 138 coins lang, kaya pwede na iyang maparami ng mabilis sa paggagastos lang ng pera sa mga babae. Nang tumayo na nga ang ating bida na may kakaibang ngiti, saad pa nga nito gusto na niyang subukan. Mapupunta nga tayo sa lugar ng Yida Commercial District, makikita nga ang bida na naglalakad at naghahanap ng pwede niyang paggastusan para masubukan niya na ito. Habang makikita nga na maraming nagpipila para bumili ng milk tea, nang biglang may nakita ang ating bida sa gilid ng nakaupo. Ito pala ay si Luo Yaxan, ang roommate ng dating girlfriend ng ating bida na si Liu Cheng. Nang biglang tumunog ang system saad nga nito na may na-detect na high-level na babae at saad pa nga nito na pwede na magsimula mag-counter-attack. Name, Luo Yaxi, age, 21, height, 167 cm, weight, 46 na kilo. Sa oras na umabot ang favor ability sa 70% sa ating bida, ang 10% counter-attack gold ay maibabalik sa ating bida at magiging personal wealth niya. Kapag umabot naman sa 100% ang favorability ng babae sa ating bida, magbabago ang status and affiliation niya between the host and the target will also change. Nang tinatanong na nga ng ating bida si Loyexi, na libre ka ba ngayong araw? Ang kasalukuyang favorability -20%. Saad nga ng babae, ano raw ba ang ginagawa ng ating bida dito gusto ba daw raw nito ng tulong para kay Liu Cheng? Pwede daw siyang magbigay ng advice para sa kanya kasi anden na siya sa mayamang lalaki ng bagong boyfriend niya. Napasad na nga ang ating bida na hinding-hindi ko nababalik ang tanga na yon. Dagdag pa nito na pwede ba daw ilibre nito ng ating bida si Luayaksi.
Kaya subukan natin. Nagulat nga ang babae sa sinabi ng bida na pasad na nga lang si Loyexi. Gusto mo ba akong lilibre ng milk tea? Napasaad na lang ang ating bida, ayaw mo ba uminom ng milk tea? Makikita nga sa taas ang isang price ng milk tea ay nagkakahalaga ng 199 yuan per cup. Ang isang cup kaya mo nang makabili ng pang 10 days na pagkain kung tutusin, sabi nga ng babae na ba kaya mo bang bilhin. Makikita nga ang ating bida na inunahan ang mga nagpipila para bumili ng milk tea. Saad nga ng lalaking naiinis sa likod, na ano raw ba ang ginagawa nito kung gusto daw ba niya bumili, punta sa likod at pumili ka. Saad din ng babae habang hawak ang kanyang phone, kukunan daw niya ng picture ang bida. Saad pa nito na ipop-post niya daw ito sa WeChat para mag-viral, habang wala namang pakialam ang bida. Saad pa nga nito na maghintay daw sila sa kanyang gagawin. Nang tinanong na nga ng ating bida ang tender kung ilang cups na lang daw ba ang naititira, saad nga ng babae na 180 cups na lang daw. Habang nakangiti ang ating bida, bigla niyang inilabas ang kanyang kakaibang card sa babae at sinabi ng ating bida na ud-erin daw niya lahat, habang si Loyexi ay nagulat sa kanyang narinig. Ililibre daw ba ng ating bida ang lahat? Nang bibili, hindi raw ba ng bibiro ang ating bida? 180 cups na nagkakahalaga ng 39,800 yuan, nang pinag-swipe na nga ng ating bida ang card nito, nang makikita nga na na-transfer ang pera ng ating bida para sa mga cups, bilisan na daw ng babae at ipack na ito isa-isa para ibigay sa mga gusto kumuha ng mga mamahaling milk tea na kanyang binili. Nang makikita nga sa mga mukha ng mga tao sa likod na nagulat. Saad nga ng isa, "Hey, dude, seryoso ba to?" Saad din ng isa habang hindi makapaniwala na ginawa nga nito ng ating bida. Saad din ng babae, ang pogi nga raw, pakiramdam niya mahal na niya yata ang ating bida. Habang ang isa naman saad nito, maswerte nga daw ang mga kaibigan nito. Nang makikita nga sa mukha ni Loyexi nang walang masabi, makikita nga na tumaas ang favorability nito sa 1% at tumaas pa ng 1%. Nang lumapit na nga ang ating bida kay Loyexi, humingi nga ang ating bida ng pabor sa babae, agad namang sinagot ng babae ang ating bida na anong pabor daw ba. Saad nga ng ating bida na samahan daw siya maggastos ng pera na kasama siya. Mapupunta nga tayo sa lugar na kung saan makikita sa bilihan ng mga mamahalin bags. Makikita nga ang dalawang ungas na dala-dala ang mga pinamili nito. Saad nga ng lalaki, "Babe, gusto ko bilhin ang bag na ta para sa'yo." Kaso sinabi daw ng mama niya na wag daw gastusin ang pera niya ngayong araw, napasaad na lang ang babae, "Oh." Saad din ng lalaki, "Pero bago yan, kumain na muna tayo, maya natin pag-usapan yan." Napasaad na lang ang babae na hindi daw ba mabibili ito ng lalaki para sa kanya. Nang mapalinggang nga ang dating girlfriend ng ating bida dahil sa kanyang narinig. Makikita nga si Loyexi na may inaabot sa ating bida na mamahaling bag. Saad pa nito na limited edition lang daw ito dito sa shop, gusto daw niyang bibilhin ito. Makikita nga si Liu Cheng na parang nagulat, bakit daw ba magkasama ng dalawa, ano raw ba ang ginagawa nila dito? Habang ang bida nga ay tinitignan ang bag na gustong bilhin ni Loyexi. Bigla nga nagsalita ang hangal na babae sa kanyang likod, bakit daw ang dito ang ating bida? Saad pa nga nito na andito daw ba siya para makipagbalikan? Saad pa nito na kasama mo si Loyexi para daw ba na magselos ako? Habang makikita sa ating bida ang madilim na ekspresyon na muka. Ano raw ba ang sinasabi nitong hangal na babae? Gusto kong bilhan ng bag si Loyexi. Makikita nga na nagulat ang hangal sa sinabi ng ating bida, ano raw ba sinasabi nito, gusto mong bang bilhan ng bag ang babae? Wala kang ang pera ng pambili, paano raw ba nasabi yun ng ating bida? Nang biglang tumunog ang system ng ating bida. Starting counter-attack message ayon. Name, Liu Cheng. Age, 21 years old. Height, 168 centimeters. Weight 45 kilo. Sa oras na umabat ang favorability sa 100% sa ating bida, ang 10% counter-attack gold ay maibabalik sa ating bida at magiging personal wealth niya. Kapag umabot naman sa 100% ang favorability ng babae sa ating bida, magbabago ang status and affiliation niya between the host and the target will also change. Napasaad na lang ating bida na parang may seryosong na muka, Liu Cheng, dahil sinira mo ang puso, magsisi ka sa ginawa mo. You don't put finger on me. Napasaad na lang ang hangal, nakakatawa nga daw ang ating bida.
nakakabigla nga daw ang ating bida, ang mahirap na tao nga daw ng gaya ng ating bida hinding-hindi nayayaman pa. Habang makikita nga na ang kasalukuyang favorability ni Liu Cheng sa ating bida ay nasa -25%. Saad nga din ng lalaking hangal, dude, kung may ability ka na kaya mong bilhin yan, ipakita mo. Sa isip naman ng ating bida, saad nga nito, sinusubukan mo ba ako? Kung yan ang gusto mo, kundi mo kayang kunin, ako na ang kukuha, hangal habang may ngiti sa kanyang muka. Makikita nga habang tumawa ng malakas ang ating bida, saad nga nito sa babae, please miss. Pack them all. Bibilhin daw ng ating bida ang lahat ng bag na andito ngayon sa shop. Sa sinabi ng bida ay gulat na gulat nga si Loyexi at ang babae sa likod at napatanong na lang na, ha? Habang makikita nga si Loyexi na hindi makapagsalita sa sinabi ng ating bida. Makikita nga ang hangal na babae na iniisulto ang ating bida kanina ay gulat na gulat sa kanyang narinig.